Deji, good morning po sa ating lahat. And this time, andito na naman po tayo sa isang online interview. Pero ngayon po, medyo special po yung ating interview kasi talagang magkalayo po kami nung ating i-interviewin. Tayo po ay nasa south, siya naman po ay nasa north. And far north, napakalayo po talaga nito. And ang topic po natin ngayon ay tungkol sa backyard gardening. Kasi nga po, medyo ang sitwasyon po natin na hindi kagandahan ngayon na tayo po ay nasa enhanced community quarantine. Ngayon, gusto pa rin po natin makapagbigay serbisyo sa ating mga viewers, lalo na sa mga farmers, and syempre dun sa mga nanay o tatay na nasa bahay lang ngayon, pero meron siyang pwedeng pagtaniman, kahit kaunting lupa o kahit sa paso, kahit sa container po, pwede rin ito, Yan yung i-explain ng ating kaibigan dito na kung saan meron siyang sarili niyang taniman na nasa likod bahay lang. So kilalanin po natin yung ating guest ngayong umagang ito. Sir, gandang umaga po. Sir Mike, magandang umaga sa iyo. Sir, pwede po ba kayo magpakilala? Magandang gulay po sa lahat po ng viewers natin. Ako po si Ruben Lazaro. So, sampu ng aking pamilya. Ako po ay magpapakilala sa inyo ng isang magandang oportunidad para po sa pagtatanim ng gulay sa tinatawag po natin na backyard gardening sapagkat itong lupa na aking tinatamnan ay mga 20 meters away lang sa aming bahay. So, ang area po nito ay mga 500 square meter. So, nung una, hindi ko ito dahil pagka tuwing bumabagyo, nababahalang ito. Pero nung kalauna, nakita ko kasi na grabe na yung damo niya, napakataas nung mga damo na parang walang nagmamayaki. Kaya ako, napag-usapan, galawin nga natin yun kahit paano meron tayong pagkukunan ng pagkain o di kaya gulay. So, ang naka-trigger sa akin noon na nagalawin ito para tamnan ng gulay, ay nung time na sobrang mahal talaga yung gulay after ng bagyo, nung bibili ako ng gulay, naku, napakamahal sa yun. Tapos gagalawin ko nga yung lupa ko para kahit paano, magkakaroon kami ng pagkukunan ng gulay. So yun ang nangyari. So 500 square meter ito, na kung saan tinamnan ko ng different kinds ng mga vegetables. Okay. So nang una, mayroon tayo ditong talong na tinatawag natin na mucho, saka meron din po tayong patola hermosa. Ito po yung napansin kasi na medyo mabili dito sa amin. Itong hermosa na medyo maliliit lang ang haba niya. Meron din akong upo na ayumi. Meron din tayong kalabasa na yung pang local market lang na piya, yung parang mani ang kanyang hugis. Meron din tayo ditong ampalaya na bonito, yung maliliit lang pang tinakbit type, saka yung mahaba na mistisa ang ganyang pangalan, at saka meron din po tayong tanim na kamatis na Diamante Max, meron din po tayong sitaw na makisig, at saka may Django Despot na sili. Ngayon, sa pagtatanim po kasi ng gulay, ang isang i-consider kasi natin dyan, yung magsisynchronize yung kanyang harvesting. Okay. Alam mo kung ano ang purity ng ating gulay para sa ganun ay sabay-sabay silang magbibig tayo ng aki. Okay. So, kung itatanim, ang pinakamatagal po ay yung kalabasa. So, kaya po yung una nating itatanim para sa ay siya yung magdidikta kung talaga yung first day of harvest natin. Oh. So, naisip ko nga nung una na ang sabi nila na ang kalagayan daw namin ay para daw kaming karpentero. So, alam niyo ba ang mentalidad karpentero, magaling daw gumawa ng bahay ng iba, pero yung kanyang sariling bahay, madalas ay napapabayaan, hindi man lang napupukpukan ng kahit isang pako. So yung nire-render namin, marami na po kaming mga napaprogreso na mga ina-assist namin na mga magtatanim ng gulay. Pero sa sarili namin, minsan kaya kami naman ay
na napapabayaan namin yung sarili naming lupa dahil full-time kami na nagre-render ng serbisyo. So naisip ko nga na kami ko rin namang mga buto na nasa akin, bakit kaya hindi rin ako magtanim? Kasi nakakahiya na po yung masalubong ka ng farmer mo, nabit ka ng gulay sa palengke. Pero pag ako sa tatanungin ka, sir, bakit ang dami yung puto, bili ka ng gulay? So yun yung isang chat sa amin. At saka kahit paano, may pakita rin na kahit na mayroon na tayong mga kaalaman sa pagtatanim ng gulay, ay gusto rin nating magkaroon ng mga karagdagang kaalaman na mismo sa iyong sarili yung matutuklasan at yan din mo may pa sa mga magsasakang maggugulay para lahat kagaganda ilang paghahanap buhay sa larangan ng pagbubungkal ng lupa. Tama, mas maganda po Sir Ruben, yung kumbaga, yung learning by doing. Kumbaga, na-experience mo, so matututuhan mo, so eventually, kung ano yung alam mo, na first-hand experience mo, pwede mong i-share dun sa mga farmers natin. Tama po ba? Yan. Okay. So, ilang taon na po ba kayo sa kumpanyang East West Seed? Magna 19 years na, Sir Mike, dito sa kumpanyang East West Seed Company. 19 years. Masyado na pong matagal yun, ano? Talagang I would say, eksperyensado na po talaga kayo. Tama? So, yung paikot-ikot ng paggugulay, alam nyo na yan. Yes, Sir Mike. Okay. So, balik po tayo dun sa backyard gardening, ano? So, that's 500 square meters. And binibilang ko yung tanim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na klase ng gulay ang nakatanim dyan sa inyong 500 square meter. Yes, Sir Mike. Tama po. Okay. Ang susunod ko pong katanungan ay, kumikita po ba yung backyard gardening na yan? So actually, Sir Mike, itong backyard gardening na to, ay intended talaga na pagkumo. Ng konsumo, sariling gamit. Pero nung talauna, nung mag-harvest kami, masyadong marami na. So, tinis mag-display sa harap ng bahay, ang dami naman bumibili na mga kapitbahay. So, kako, tingnan mo, sabi ko sa misis ko, tingnan mo, hindi lang pala yung nasasatisfy yung kailangan natin, nakakatulong pa tayo sa ating mga kapitbahay na makakain ng mga sariwang gulay. So, doon nag-umpisa na ako, kahit paano, makapag-ipon ito. So, ang ginawa ko, ipinagkatiwala ko sa mga anak ko yung pag-harvest at saka pagbenta sa paraan, matuto ko naman sila na matutong makipagsalamuha sa mga tao. So sila na yung pinabayan ko. Sabi ko, ipunin nyo yung kita niyan at saka ibalik mo lang sa akin yung alam kong nagastos ko at sa inyo na yung magiging kita dyan. So yung pinakahabot lang naman, at least yung anak ko, yung pagsalumuha, feeling ng pag-tao, imasanay sila. Kahit na paano, mawala man lang kunti yung kahiyaan nila sa sarili nila. So, yun yung isa sa pinakahap. Okay. So, ibig sabihin po, hindi po kayo nag-hire ng laborer dyan. Kayo-kayo lang. Okay. So, ngayon, sa kasalukuyan, nung ang unang taga, lang mag-anak. So, yung isang nakakatulong akin, so, yung misis ko, so, nakalay kong anak, saka yung misis rin niya, at saka dalawa pang anak. Ngayon, kasi ang basically na ginagawa ko, nandito lang ako sa backyard gardening ng Saturday o Sunday. Dahil yun yung time ko after ng office work. So ngayon, ang kapitbahay namin na gusto ko siyang matulungan, na kinausap ko na siya yung magme-maintain na habang wala ako. Okay. So ang usapan na, bibigyan kita ng kailangan mo weekly, tapos yun naman ay ililikidan natin bilang gastos siya. So pagkabenta tayo ng gross niyan, lahat ng gulay na yan ay iaawas natin yung naibigay ko sa'yo na gastos, then sa manito niyan ay 50-50 na tayo. Okay. So ito na ginawa ko ngayon, at least kampante ako, wala man at least mayroong nag-aalaga sa halaman namin. Lalong-lalo na itong panahon ng pagtanim namin ay kailangan talaga ng patubig. So, ang isa pang in-invest ko dito, Sir Mike, sa kasiguraduhan na magkaroon talaga ng tubig, unang-una, mayroon kaming balon dito. Pero malapit talaga sa
pinagkukunan. Okay. Pero yung balon na yan, pagkaari ng barangay. So, ayaw ko na pagdating ng araw ay baka may magpunas sa akin, naipasumpin ako sa barangay. So, yan ang iniiwasan ko. Kaya nag-desisyon ko, pinakabitan ko ito mismo ng tubig na nanggagaling sa Nawasa. Sa kay Nawasa. So, tinanong ko kung gaano kalayo yung tangke ng Nawasa hanggang sa amin. So, sabi nila, malayo yan kasi ilang bayan yan. Kasi pag medyo malapit, pag Nawasa ang gagamitin mo, may chlorine kasi yun. So, may epekto siya sa ating halaman. So, medyo malayo. So, kahit na Nawasa ang gamitin ko, malayo naman siya sa tangke. Medyo yung epekto ng chlorine niya, hindi na siya tapang. So, yun yung ginawa ko. Lagay ako ng Nawasa, so gumastos naman ako doon ng mga almost 5,000. 5,000. Pati din niya na, pati yung metro, so 5,000 yung installation. And then, bumili na rin ako ng black hose para ilinya ko siya na lang na linya ng patubig. At saka bumili rin ako ng hose para doon sa hindi marating ng kanyang pressure, hose pa rin yung gagamitin namin. So, ang isa talaga sa nakita kong na magandang investment mo para sa pagtatanim ng gulay, kailangan talaga yung may patubig ka. Patubig. Ano pa po yung critical, Sir Ruben, sa pagtatanim? Bukod po dun sa patubig? Okay. So, ang isa sa critical na ma-encounter natin sa pagbabakyard gardening at sa pagtatanim ng gulay, yung mga time na tayo po ay nagdidirekta pagtanim ng buto sa lupa. Yung galing sa supot o galing sa lak, didirekta natin. Ayan. Ayan. So, ano po yung seedling yan, sir? Halos overgrown na siya kasi halos wala na akong pagkamlan na paglalagyan. Kaya i-intercrop ko na lang ito sa silong ng aking patola. Kamatis po ba yan? Kamatis po ito, sir. Kamatis. Kamatis. Okay. Yan. Ano po yan? Ilan po laman nung isang tray na yan? Mga 128 pesos po. 128 pieces ito, sir. No? Okay. So, sabi mo, transplant yun. Dapat talaga gumamit nung na yun, seedling tray, no? Yes, sir. Mas maganda. Okay. So, ano pa po, Sir Ruben? Ano pa po yung critical dyan sa pagtatanim sa inyong likod bahay? So, para po sa kaalaman ng mga mag-uumpisa at kahit po sa mga may experience na ay karagdagang kaalaman lang po. Kasi mostly nga yung direct seeded, may minsan na pag tinanim nila, pag tinusok nila, sobrang lalim. Pagkatusok. Then meron din naman yung iba, balibaliktad yung pagkalagay nila ng buto instead na yung labasan ng ugat na pupunta siya sa taas. So, meron po yung time na hindi siya tutubo o di kaya tumubo man, naipitan yung kanyang paglabas ng shoot niya ay yung ugat niya, yun, mamamatay sila. Gano'n po ba kalalim So, dapat, sir? ang tip ko lang po doon, pagka itinusok po nila yung buto, itusok lang ng ganyan kunti kahit labas po yung ulo niya, then ganun lang nila, kaya lang nila ng kunti kahit paano matakpan. So yung pagtusok talaga ng buto, tatangan na nararamdaman mo na ipit siya, ipit doon sa pagpapasukan mo ng lupa. Tapos kahit nakikita mo yung ulo niya, ganunan mo lang ng kunti na matabunan. Ng lupa? Ganun. So, yung ganun, parang kahigan mo lang ng kunting lupa para matabunan. Gano'n na, para Kasi makaberan. Nila ng lupa. Ayos pala, Tapos, ang iba kasi, nilalagay nila yung buto, tapos kahit na dinikdik nila sa taas, o yung sa loob pala, hindi siya totally nagpukpak sa lupa. Yun yung po isa sa mga dahilan na nakita ko na hindi agad-agad tumutubo yung buto. Kumbaga sa manok pa, hindi siya talagang anong inahin, hindi siya natakpan mismo ng kanyang katawan para magkaroon siya ng init na mag-trigger sa kanya para yung buto. Okay. So, pinaka-importante pa na critical na dapat na overcome natin, pagka po nagtanim na tinusok natin na direct seeded, kailangan isa hanggang 3 araw tuloy-tuloy na makapagpatubig ka.
So wag mo po siyang hahayaan na sa malampasan mo from day na tinusok mo hanggang sa ikatlong araw ay hindi mo siya napapatubigan. Kasi may time na bubusog lang siya, bubusog lang yung buto. Ngayon, yung kasing hangin ay nakakatulong yan para madaling matuyo yung lupa. Bubusog yung buto mo, wala na siyang tubig na mahit-hit, hanggang ganun na lang siya. Tapos kung 1 week mo siyang pinatubigan, instead na sisipsip siya, yun yung dahilan na malalanta na yung buto. Okay, pero... So yun yung isa sa crit. Okay. Sir Ruben, after mo maglagay ng buto, tinabunan ng lupa, dapat diligan agad. Tama po ba? Diligan agad. Diligan. Gano'n po karami dapat ng tubig? Ganito po ang isa sa magandang gawin natin. Pagka nagdilig po kayo, gamit nyo po yung knapsack sprayer, yung pang-bomb-in. Pero yung mga hindi ginamit sa mga pang-weedicide. Tapos, pwedeng tanggalin lang natin yung pito para ikulo lang sa kanya. At least mayroon siyang mga moisture na nandun mismo sa kanya. Talisin yung nozzle. Para tipid muna sa tubig. Para diretso, yun na yung pang-dredge mo bali ng tubig. Parang gano'n. Oo, sir, ganun muna. Okay. Sir Ruben, sa experience mo, ilang beses na po ba kayong magtanim yan? Pang ilang beses nyo na po yung backyard gardening na yan? Yung existing na nakikita nyo ngayon, ito ay Pangalawa. Yung una po ba, kumusta po? Kumita po ba kayo doon o masaya po ba kayo doon sa first na planting ninyo? Okay, ako, Sir Mike, yung una kong tinanim dito, hindi lang ako ang naging masaya yung buong pamilya ko at kapitbahay ko nakapalibot. Talagang naging masaya rin sila. Kahit paano, doon din sila nakakita ng mga fresh na gulay na parang bagong ahon sa garden. So, healthy yung pagkain. Pagka sila bumibili, parang feeling nila na energize sila kasi fresh na fresh yung gulay na kanilang bit. So, nung dito sa 500 square meter noon, sir, halos kumita ako ng, hindi ko na in-account yung mga kinain namin. So, naka-grow dito ng mga almost 32,000 yung Net namin. Net income? Oo, kasi, yes, gross income. Gross. Mayroon kami mga binibenta na upo na per piraso. At saka, ito nga, kailangan ng anak ko ng laptop, yun yung pinangregalo ko na sa kanya na galing sa gulay. Eskwela. Tsaka sa panahon ngayon na quarantine nga, mas magandang bonding yan, Oo nga, sir. Bonding ng Ito pamilya. ngayon itong sa quarantine, sarap magbilad ng init dahil ito daw yung medyo ayaw ng virus pagka medyo nainitan. Totoo ba yan? Na ayaw at kapitan. Tsaka isa pa yung ngayon kasi mga bata gusto mga gadget, hindi ho ba? So ngayon, sa halip na mag-gadget sila, di mag-farming sila dyan sa likod bahay ninyo. Tama po ba? Tamang-tama yung Sir Mike kasi lalo na yung mga anak ko talagang gadget fanatic yung mga yan. So sabi, plan lang tayo ng isang oras sa pag-garden. Tapos balik na kayo dyan sa gusto nyong gawin. Tsaka energy, pang-energize yan Ang ganda yan Sikat sa araw, tapos bungkal ng lupa. Kapag dinala mo yung bata dito sa garden, ang daming mga katanungan sa mga nakikita niya. Yan, Natugunan mo ng kasagutan para kahit paano matuto sila, maging pamilya sila. Katulad ng isang anak ko na mute, tinanong niya, Papa, bakit kulay violet yung bulaklak? So, may mga katanungan siyang pero at least naman ay dilaw. Gumaganon siya. Yan. At saka, kung time na tama ko siya na halos pahapon na, napansin niya na doon bumuka ang plak ng patola. Yan. Sa bagay, sa pagtatanim, Sir Ruben, pagbaguhan ka pa lang, makita mo lang yung bulaklak, masaya ka na Ay, talagang masaya ka na, sir. Lalo na bago ka uwi sa hapon, pamumulaklak yung patola, ang bulaklak niya napakagandang tignan. Okay. Kaya sinasabi nga ng iba na pagka daw magkatabi si patola at sa kasi ang palaya, pumapait daw yung patola. So, kasi magkaiba po ang pagbulaklak ng ampalaya, umaga siya, buka ng bulaklak ng patola ay sa hapon. Kaya magkaiba. Kaya hindi maaaring papait lang yung patola pag kulang siya sa tubig. Kulang sa tubig. Okay. Sir Ruben, pwede ba nating pasyalan yung urban backyard garden dyan? Pwede ba nating may pakita? Sa backyard gardening po,
ang Yan. isa po sa pinaka-purpose natin ay ma-maximize natin yung area kasi maliit nga lang po yung lupa. Kaya nakikita nyo po itong ating talong na mucho. So, nakahilit pa po siya rito. Ito po yung ating talong. So, naka-plastic mulch po siya. Yan. Kailangan po ba yun, So, Sir Ben? Yung plastic mulch natin, Sir Mike, ay kailangan. Kasi unang-una po, ito po ay nakakatulong upang ma-conserve po niya yung moisture ng lupa. Mhm. Pangalawa, i-reflect po rin po ito ng mga insekto para matipid tayo sa gamit ng mga insecticide. Okay. And then, natutulungan po niya yung erosion at saka po, ang pinaka-main na gamit nito ay nakakatulong para mapigilan ang pagtubo ng damo. Yan. So, pangalawang beses ko na po itong ginamit. So, ibig sabihin, reusable po siya. Depende na lang po kung paano natin siya i-itan. So, sa backyard gardening, ang ginawa ko po, dito po sa gilid ng backwood, ay mayroon din po tayong makikita na ili na naka-inline doon pag ganun, para kahit paano Ili. ay ma-maximize natin. Sili po yun. Yan. Anong sili po So, yun? sili po ito na Django Sir Mike, yan. So, nakalinya siya doon. So, panigang yan. Panigang. Ma-maximize natin ating area. Okay. Sige, dahan-dahan lang po tayo, Sir Ruben, ha, para po makita mabuti ng mga viewers natin. Yan. Talong. Talong. So, ito po yung ating talong. Okay. Sige po. Ilang puno po yan, Sir Ruben? Ito po, Sir Mike, ay nasa 105 puno ito. Isang 105. seedling tray lang po itong nilagay ko dito. Oh, dami na palang nataniman yan, ano? Hmm. Sige Yes, po. sir. So, meron kayong So, sili na panigang. Yung isang seedling tray po, ito na po yung pinaka-area niya. Yan. Okay. Sige po. So, may siling panigang at saka merong talong. Ano pa po meron tayo dyan, Sir Ruben? Okay. So ngayon, pupuntahan naman po natin yung ating patola. Sige po. So Dahan itong lang po. patola, Dahan. apat na bed yung ginawa ko sa patola. Dahil ito ay nakita ko na mabili dito sa amin. Tingin nga po ng bunga. So, kaka-harvest ko lang kahapon ito. Tapos ngayon, meron na naman siya. Yan. Dahan-dahan po, sir. Dahan-dahan. Yan. May bagong bunga So, na pwedeng maharvest. Yun. Patolang may palikpik. Yan. Sobrang aga po nito. Nasa mga 35 days nakuha niya yung talagang edad niya na pwede na tayong mag... Yan. So, hindi po ginagabihan. Yan. 35 days po mula po sa direct sowing po ba yun o ano? 35 days ito, Sir Mike, mula lang pagtusok ng buto. So, direct sowing siya. Tinusok direct. Oo. Isang buwan may Oo. ha? So, yung isang buwan higit lang, Sir Mike. Oo, mabilis nga yan. Mabilis. Ano pong spacing nyo between plants? Ano, Sir Mike? Ano pong spacing ninyo between plants? Okay. So, dito, Sir Mike, kung kukunin kasi yung standard ng nilalakad din ng kumpanya, ay nasa 1 meter ito. Pero sa Meter. tuwan ko, gusto kong ma-maximize, ginawa ko siyang tigkakalahating metro yung kanyang spacing. Okay. Tapos, yung gagapangan na lang niya, ang medyo pinataas ko para kahit pa-coincide naman yung Okay. Gano'ng kalayo yun, sa sir? kanya. Yung magkabilang plat, gano'ng kalayo? Nasa ano to, Sir Mike? Nasa 3 meters to. 3 Yung meters. kanyang... Mula sa isang kabilang- puno hanggang sa kabilang puno ng plat. Okay, Sir Mike, yung dayami ay pwedeng gamitin yan bilang pamalit sa plastic mulch. Pero meron siyang mga advantages, mayroon siyang mga disadvantages. So, ang kagandahan ng dayami, pag ginamit natin siya bilang pamalit ng plastic mulch, pagka ito'y makabubulok na, at least mapakinabangan ng lupa na pagka na-incorporate mo at organic naman. Tapos, matipid siya, readily available lang yan pagka tuwing anihan. Pero ang disadvantages kasi ng dayami, hindi agad-agad siyang natutuyo, pwedeng mag-develop yung mga katulad ng fungus. Gano'n. O di kaya baka taguan pa ng aha,
mamaya matuklaw ka pa pagka hindi mo alam na may ahas na pala dun sa Okay. loob kasi may kalamigan. Sir Ruben, Ganun. yung mga ano po, yung mga tuyong dahon, pwede rin bang pang mulch yun? Mga tuyong dahon, pwede rin siyang i-mulch, Sir Mike, pero ang kagandahan na gamitin nun, mismong sa bawat puno lang. Sa bawat puno lang ng halaman. Pero, ang disadvantages naman nun, maaaring liparin ng hangin. Hindi siya basta-basta nag-i-stay. Depende na lang sa paglalagay mo, i-mulch mo, tapos patungan mo para ng lupa para hindi siya liparin ng hangin. Okay. Pero yung plastic mulch, kung sakaling pwede silang bumili sa tindahan, sa agri-store. Yung plastic mulch naman po, mayroon yan, available sa tindahan. Mabibili naman po nila yan. Okay. So, punta po tayo sa Ruben sa susunod na crop. Okay, ang susunod po na crop na aking ipapakita ay itong upo na mayumi. Yan. Dahan-dahan, sir. Dahan-dahan po. Ito po yung ating upo na mayumi. Yan. Okay. Ganda ng gapang niya. May bunga na ho ba? Wala pa. Mayroon na po siyang, nag-uumpisa na po siyang mamunga, Sir Mike. Ayan. Mayroon na po siya yan. Ilang days po yan sir? Ilang days po ba bago magani? Ay, may bulaklak na nga. Okay, na may bulaklak na siya. For 55 days ito hanggang 60 days, pwede na natin siyang manihan. Ito sa na yan. Upo Yeah. Upo. Upo na mayumi po ito. Yung Pinakamagalang na gulay. Opo, susunod po Sir Ruben. Ilang puno po pala yung upo nyo? Itong upo, actually, ang talagang distansya sana talaga ng upo abuti ng 2 metro by 2 meters. Pero ang ginawa ko para ma-maximize po yung area, ginawa kong 70 yung kanyang distansya. So, mayroon akong upo dito na umaak sa 70 na puno. 70 na puno. Okay. Oh. Sige sir, susunod po na halaman. Okay, ang susunod natin na halaman ay ito namang ating kalabasa na piyan. Kalabasa. So, Yung butternut po. Butternut. yan, butternut. So, ito rin po ay halos kasabayan siya ng upo na halos pareha sila ng stage ng kanilang pamumunga. Yan, Sir, meron na rin po dahan-dahan siya. po. Para makita ng viewers natin. Dahan-dahan. Ayan. Bulaklak po yan ng kalabasa. Ito po yung tinatawag natin na babaeng bulaklak. Babae. So, pag babaeng bulaklak po, makikita po natin na mayroon siyang bunga at saka nandyan po yung kanyang bulaklak sa taas. Yan po yung Mahangin. babae. Mahangin po dyan, Mahangin po ba dyan? Medyo mahangin lang, Sir Mike. At saka ipapakita po natin, Sir Mike, itong bulaklak na lalaki. May lalaki. Ito naman yung bulaklak na lalaki. Paano po ba malalaman kung lalaki o babae? So pagka lalaking bulaklak po ng kalabasa, ganito po ang kanyang itsura. Tangkay lang siya, tapos bulaklak na. Tapos, pagka babaeng bulaklak naman, ito naman siya. Mayroon siyang bunga, buds niya. Tapos, Ilalim. o di ka ito, yan ang babaeng bulaklak ng kalabasa. May bunga sa ilalim. May bunga. May Yung bunga bunga. siya, tapos may bulaklak. Okay. Halos po lahat ng kapamilya nitong kalabasa na kung tawagin natin ay cucurbits, si patola, si ampalaya, si pipito, si pakwan, ganyan po ang kanilang sitwasyon para madipatin yung babae o lalaki bulaklak. Sige, sir. Ano pa po yung ating halaman dyan, Sir Ruben? Okay, so pupunta naman po tayo ngayon Dahan-dahan sa po, dahan-dahan. Ampalaya po ba? Okay, ito naman yung ating ampalaya, Sir Mike. Ayan. So ito yung ating ampalaya na bonito. Bonito, yung maliliit na ampalaya. Paborito ng mga Ilocano. Yan, maganda Ito. Lalong gumanda ito dahil sa palagi siyang napapatubigan. Talagang critical po talaga yung tubig. Ilang puno naman po yan, Sir Ruben? Itong ating ampalaya, nasa mga 60 na puno ito, Sir Mike. 60.
Oh, 60 na puno. Okay. May ilang kilo ho ba binubungan yung ano na yan, bonito? Yung bonito, Sir Mike, okay na yung takit na mga kuha ka lang ng mga 3 kilo dito ba puno, Kilo. okay na yun. Okay. Mapait ho ba yan? Actually, Sir Mike, may kapaitan siya pero kunti lang. Pero lalong pumapait kapag nagkakulang siya sa tubig. Okay. Sige po. Ano pa po meron tayo dyan, Sir Ruben? Okay, pupunta naman po tayo sa Kamatis na Diamante Max. Kamatis. Okay. Itong Diamante Max na Kamatis natin, ito na po siya. Okay. Okay. Ang number 1 na kamatis sa buong Pilipinas, ha? Diamante Max. Okay. Paborito. So ito po yung ating Diamante Max. Ganda. Ang daming bunga. So namumunga na po siya. Ayan. Ayun, yung nakita ko. Misis mo ba yun? Ay, ayan si Mrs. ko. Yan po yung katuwang ko ma'am, dito. hello po. Aga. Ano pangalan ng misis mo pala, Sir Ruben? Si Karina, sir. Palapitin mo at nang mapabati natin. Kumapit na daw do. Request natin na lumapit. Hello, Sir Mike. Good morning. Ay, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Okay lang, Sir Mike. Andito, sa lockdown sa COVID, Sir Mike. Enjoy po ba yung ano na yan? Garden namin, Sir Mike. Enjoy po ba kayo sa gardening na yan? Ay, sobra, Sir Mike. Sobrang enjoy namin mag-asawa, Sir Mike. Okay. Yung mga anak nyo, sana tumutulong din dyan. Opo, Sir Mike. Ano nga po pangalan ninyo? Karina, Sir Mike. Karina. Yes, sir. Okay. Baka gusto nyo bumati sa mga viewers natin. At si Sir Ruben, talagang artista na ito Sa lahat po ng viewers, magtanim po kayo ng mga gulay kasi itong kailangan natin ngayon sa panahon na ito kasi maraming nagkakasakit dahil hindi sila kumakain ng gulay. Kaya ang payo ko lang sa mga viewers ko, magtanim kayo ng gulay at ito ay nakakatutok sa ating katawan. Okay. Ma'am, Sir Karina, Mike. maraming salamat po. Thank you po, Sir Mike. Opo. Sir Ruben, diretso po tayo. Kamatis. Ayan. Tutok nga po dun sa bunga, Sir Ruben. Ito, Dandahan Sir lang po, Mike. dandahan. Isa na mga bunga. Ayan. Okay. So sa mga viewers natin, medyo blurred lang yung ating video. Gawa ng medyo mahina ang signal doon sa norte. Pero makita po natin, maninag natin, daming bunga. Sir Ruben, ano po ba sikreto niyang kamatis na yan? Bakit po napakaganda ng bunga at ang dami? Alam niyo ito, Sir Mike, Dandahan. ang isa sa napansin ko dito na kasi dito sa amin medyo talagang kung uminit dito grabe. Okay. Pero ito pa nagiging partially shaded siya pagka sumasapit ng ganitong oras kasi may puno ng mangga dito. May puno ng buwang. So parang typical talaga na gustong-gusto rin niya yung medyo partially shaded siya. Okay. So, kung minsan nakakatulong din pala yung shade, Kasi sabi nila Yes, sir. maganda, yung talaga, open field, Okay. Sige po, ang ganda ng kamatis nyo. Ano pa pong tanim natin, Sir Ruben? Okay, meron din tayo dito na sili na Django. So, na-maximize lang din talaga itong lugar na to. So, kung saan pa may yung bakante na pwedeng tusukan, ito naman. So, namumunga na rin siya. Okay. Kahapon, itasan na namin to kahapon. Okay. Ganda, Ganda yung yung mga bunga na. Yung mga bunga na to, Sir Mike. Nabanggit nyo, meron din kayong sitaw. Nasaan po yung sitaw Meron din, natin, sir. Sir? Yan. Pakita nga po, dahan-dahan, Sir Ruben. So, meron din tayong sitaw dito. Yan. Itong sitaw natin na to, dahan-dahan, Sir. maraming pinagdadaanan ito na sitaw. Bakit po? Kasi na inatake siya nung tinatawag natin na leaf miner. Yan po yung sakit na insekto yun, ng yung mata. guhit-guhit Sitaw. sa dahon. Guhit-guhit sa dahon. Yun, yung gumagawa ng tunnel. Ngayon, so ito yung pinaka-worst na ginawa ng leaf miner sa kanya. Yan. Ngayon gusto ko na siyang palitan. Opo. Kasi talagang halos ganyan na yung makikita mo sa dahon niya. Pero
trinay ko pa rin siyang pinasurvive gamit ang tubig at saka naglusaw ako ng insecticide kasabay ng pagdidilig sa kanya. Dinidilig nyo. Ganyan. Oo. So yung medyo spray. pero tayo nagulat at kahit paano, after 1 week, naglabas na siya ng bunga, Sir Mike. Ayan. Okay. So parang Pero siya- naka-recover. Oo, nakarecover itong variety na to. Okay, dahan-dahan sir, dahan-dahan po, dahan-dahan. Yan. So may nakita na tayo na bunga niya. Ayan, kaya nagulat kayo mag-asawa kasi kahit paano, May bunga pa rin. experiment namin na nagkaroon ng bunga. Ito, may Okay. mahaba na dito. Yan, for Okay. harvesting ito. Sumayod sa lupa. Okay. Sige sir, maganda po, maganda ha. Namumunga pa rin kahit medyo may tama na ng insekto. Oo, nakaka-survive siya. Sa bagay, mas maganda nga yung may insekto kapag kinakain kasi talagang ibig sabihin nun hindi sagana sa spray. Sir Ruben, paano niyo po minamanage yung mga insekto dyan at saka po yung mga sakit ng halaman? Okay. Sa backyard gardening kasi, Sir Mike, hindi naman lagi talagang totaling kaluwangan. Opo. Pagka binibisita po natin at may nakita po tayo na insekto na pwede natin pulutin, ay pinupulot na po natin. At saka pinipisil na po natin. At saka kung gagamit man tayo ng chemical, ay kung kinakailangan na talaga. Ayan. Ganun lang po ang ating gawa. Oo, kasi po, lalong-lalo na nga po at backyard yan. Siyempre, gusto po talaga ng mga nanay, talagang yung fresh, na malinis po, no, na halos walang spray. Yes, Sir Mike. At saka kung pagdating naman sa sakit katulad ng fungus, Nga po. yun po na wag patubigan o basain ang dahon. Kasi lalo na hapon, ang fungus kasi yung mga sakit ay napaka-prone na nila sa mga malamig na panahon. Kaya ang pagdidilig gulay, kailangan sa puno lang po talaga. Kasi hindi naman iinom lang tubig yung dahon. At saka matutuwa ka lang, presto siyang kaya hindi mo alam, nag-i-invite na siya ng crowfoot, magkasakit yung halaman mo pagka binabasa dahon. Sa puno lang talaga dapat basahin. Basahin. Okay. Okay. Sige, ang ganda. Sir Ruben, so ano pa po yung mga tips na pwede ninyong maibigay pagdating sa urban or backyard gardening? Okay. Sir Mike, ang isa sa may papayo ko lang, ang pagtatanim ng gulay ay hindi lamang siya basta itinatanim na dahil gusto lang na masabi ng kapitbahay mo na masipag ka, hindi kaya ibinigit ka ng barangay na kailangang magtanim ng gulay dahil mayroong mangyayaring barangay evaluation, gusto ka lang magtanim. So, for the sake lang yun. So, dapat, ang pagtatanim ng gulay ay kailangan na sa iyong sarili ay interesado ka. Kasi kung sa interesado sa iyong sarili, walang mangyayari patutong yung gusto mong itanim na gulay. So, isa pang tip ko, Sir Mike, sa pagtatanim ng gulay, kung ito ay kailangan alamin nila kung ano ang maturity date o yung time na makapag-ani ka na gulay na gusto mong itanim. Okay. Sapagkat kita kung sino-sino sa mga gulay ang una-una mong itanim para pagdating ng anihan ay magsisynchronize o sabay ka na may maaani. Ganun. So, katulad nitong kalabasa natin at saka sili, kamatis at talong ay pwede mo silang pagsabayin. So, pati na nagpunla ka kay sili, kamatis at talong, pwede mo nang ibaba o itanim si kalabasa. Kasi ang ating kasing sili, kamatis at talong, mula buto, 90 days yan, pwede ani. So halos ganun din po yung ating kalabasa, 85 to 90 days. So after after 1 week na pagtanim ka na ng ating kalabasa, pwede mo na rin itanim yung ating upo. Kasi ang ating upo, mga 55 to 50 days, sabay siya. Tapos after ng upo, mga 1 week after, pwede na rin ipatola natin. Sir Ruben, kung sakali po na may ganoon pong gustong magtanong, mag-text, tumawag sa inyo, paano po kayo nila marireach, Sir Ruben?
Okay, sa mga magsisimula pa lamang pong magtanim ng gulay at sa mga datihan na ang inyo pong lingkod ay may kalubong sa inyo kahit papaano na makaragdagang kaalaman sa pagtatanim ninyo ng gulay, ako po ay pwede niyong tawagan sa 07-564-568. At dito po sa Region 2A, Technical Assistance. Nandyan po sa North Isabela, si Leonardo Kabukoy na taga Isabela. Dito lang po sa South Cagayan, pati Upper Kalinga, Apayao. Nandyan din po si Nemesio Armagaway. Sa North Cagayan at Lower Apayao, nandyan po si Manuel Pihos Kalim na taga Cagayan. So yung number nila, kung interesado po kayo, pwede nyo pong tanungin sa akin. Sa binigay ko po na number. So ano pa pong inyong mga pwedeng maipayo, Sir Ruben, before po tayo magtapos? Okay, ang akin pong maipapayo, sa karamihan po, alam ko po na kayo at tirano na po sa pagtatanim ng gulay. Kaya mga kaalaman na hindi pa po namin nalalaman. Subalit, hindi rin po natin maipagtaikla na kami po may nalaman na hindi nyo rin po alam. Kaya sa ganung kaparaanan ay nais po natin na pagsalubungin lang po natin yung ating mga kaalaman sa pagtatanim ng gulay nang sa ganun ay magsilbi po itong magandang sandata natin sa tungo po sa ating pagtatanim ng gulay. Ngayon, sa pagkakataon po kasi na gusto kumita gulay, lalo na may mga maluwangan na tanim, dalawang bagay lamang po ito. Para po itong nag-retire na empleyado na pwede ka pong kumita sa pagtatanim ng gulay na lump sum type, yun pong biglaan na kita natin, at saka pension type. So ano po tawag natin na lump sum type na gulay? Sila po yung si kalabasa, si pakwan, yung puting mais na lalagayin natin, na katulad at saka si pawpaw sweet. Sapagkat pagka yan po ating itinanim, minsanan po natin siyang aanihin. So kumbaga sa pension, o di kaya sa nag-retire na tao, lump sum yun. Ngayon, aanin na po natin yung mga gulay natin na yan. So ano na po ang ating gagawin? Wala na. So yan po yung gamit po na tayo po yung makapagpin po ng mga pollinaceous crops natin. Kasi sili, kamatis at talong, sitaw, ampalaya, kalaban, sitaw, ampalaya, patola, pipino, na kung saan ito po ay unti-unti natin siyang inaanihan. Na kumbaga sa isang linggo, halimbawa si talong, ay 2 beses po tayo na pwedeng umani. Okay. So ibig sabihin, yan po tinatawag natin na pension type siya na kaparaanan kung paano tayo kikita sa gulay. Wow, yan po. So, isang pensyon. Ay malaking tulong po ito, lalo na po sa magulang na mayroon na pong pag-aaralin ng mga anak sa kolehiyo. Kasi kung minsan, yung ibang mga may lupa na kaunting lupa lang, sumusuko po yung mag-asawa na, paano kaya ito mahal ko? Hindi na natin mapatuloy na pag-aral yung ating anak sa kakunting lupa lang natin, paghintuin kaya natin. Yan po yung mga maling paniniwala natin. Na kung tayo po ay mayroong lupa, ang dapat pag-usapan nating mag-asawa, paano kaya ang gagawin pa natin sa ating kapirasong lupa nang sa ganun ay patuloy po nating mapadala sa pag-aaral ang ating mga anak. So yun po yung isa sa sikreto. Kung halimbawa, August ay enrollment na enrollment, mag-isip ka lang po kayo ng mga gulay na gusto yung itanim na lump sum type, magbilang po kayo pataas. So kung August, July, June, dapat pala Mayo, mahal po, makapagtanim tayo ng kalabasa. Tamang-tama, maani natin yan sa buwan ng Agosto, pwede nating may bigla na bayaran yung miscellaneous o yung tuition fee ng anak natin sa buong semester. So ganun po, so kayang-kaya po nating magpaaral ng ating mga anak sa pagtatanim ng gulay. So pero napakalungkot kasi na pangyayari dyan, yun bang uli yung ating anak sa araw ng hapon ng Friday, na kung saan hindi mo man lang sila mas tutong na ngitian sapagkat ang iniisip mo ay yung pera na lang o allowance na dadalhin nila pag alis nila ng linggo. So yun yung papakinabangan po, may tanim tayo ng gulay na yung napagbintahan talong, napagbintahan natin ng sitaw, ng sili, kamatis, ay naiipon po natin. Bukas palad po tayo mag-aabot sa ating mga anak para po sa ganun may pagpatuloy po nila ang kanila dahil po sa pagtatanim ng gulay. At saka yan po yung na-experience ko po ngayon. So dati nagka-cash out ako palagi tuwing
linggo bago ako umalis ng bahay para sa allowance ng aking anak, hindi lang sa pagpunta sa eskwelahan, kundi pati na rin yung maiit at pagkain. So may kako i-manage ng mga gulay, lalo na pagka-harvesting time na nag-harvest sila. So yung napagbibintahan nila, sila nang bahalang nagmamanage. At least kako nakikita ko na lang-laki talagang pakinabang yung pagtatanim ng gulay. Hindi man ikaw yung mismo naglalako talaga sa pamilihan, kung nabalitaan kapitbahay, talagang pupuntahan ka rin ng kapitbahay mo para doon na sila bibili ng gulay sa iyo. Okay, very well said, Sir Ruben. Napakaganda ng inyong mga tips, ano? Tsaka yung mga kaalaman na binahagi ninyo sa ating mga viewers ngayong umaga. Sir Ruben, maraming salamat po sa inyong oras. Gayon din sa misis ninyo na nagsalita kanina. Regards na lang din sa inyong mga anak. And hopefully, mga viewers natin, marami ring natutuhan sa ating diskusyon ngayong umaga. Okay. So maraming salamat din, Sir Mike, at isa ko sa napili ninyo na makibahagi sa usapang gulayan na ito. So isa pong napakagandang bagay at oportunidad po ang magkaroon ng gulay sa bakuran o yung backyard gardening, sapagkat halos lahat po ng kabahayan ay mayroon pong mga nakatiwangwang na lupa, matikan man o medyo may kaluwangan. So sa inyong lahat po, ako po muli na bumabati ng isang magandang umaga. Sana po ako ay nakapag-iwan sa inyo ng mga kunting kalaman na yan po ay papasok sa ating pan, tatagos po sa ating puso't damdamin, at hindi lamang po sa ating puso, kailangan po rin ipasa kamay natin nang sa ganun ay meron po tayong tuloy-tuloy na paisuro. Tumapagapusta. Okay, Sir Ruben, maraming salamat po at sa mga viewers po natin. Hopefully, may mga natutuhan po kayo sa diskusyon ngayong umaga na ang topic ay backyard gardening with Sir Ruben Lazaro na talaga namang maalam sa pagtatanim ng gulay. Sa mga viewers po natin, maraming salamat po sa inyong panonood at pasensya na po kayo kung minsan medyo malabo po yung video natin, gawa po ng signal kasi napakalayo po talaga ng lugar ni Sir Ruben eh. Ano nga po yung address ninyo, Sir Ruben? Ang aking pong address, Sir Mike, dito po sa Zone 4, San Jose, Lalo, Cagayan Valley. Ang Zone 4, San Jose, Lalo, Cagayan. Pangatlong bayan po ito, ma-reach na po natin ang Aparina, yun po yung dulo Apari. ng mapa ng Napakalayo po ng Apari, ano? Norte. Sa pinakamalayo. Okay, so mula po sa Lalo, ano, si Sir Ruben, kaya po napakalayo talaga. Parang ilang oras ho yan mula sa Maynila? Pagkasabas po ang pagbubasihan natin, Sir Mike, 12 oras Sa kalahating araw. Sakit sa puwet yan. Nag-sugay, kalahating araw, ano? Okay, anyway, Sir Ruben, maraming salamat po sa mga viewers po natin. Pakitawagan nyo lang po si Sir Ruben kung meron po kayong mga katanungan. So mula po dito sa Laguna, yung interview po natin is via online, ano, with Sir Ruben Lazaro. So muli po, ano, maraming salamat po sa inyo. And Benji, good morning po sa ating lahat.